Nung meron po isang bagay na nangyari na hindi ko inaasahan. I was a victim of a child abuse at the age of 7. By the person that I loved and respected, he took advantage of me. I became sensitive and emotional na kapag hindi maganda mga sinasabi mo sa akin, ibabato ko kung hawak ko. And I will blame you for everything. Ayokong pinagsasabihan ako ng mga nagagawa kong mali. Iiyak ako agad, tatabi at para akong batang inaapi. So I felt so rejected. Feeling ko lahat na lang na nakakausap ko galit sa akin. Feeling ko lahat na lang kapag naglalakad ako, lahat nakatingin sa akin. So umiiyak ako sa tabi. Sabi ko, ayoko nang mabuhay. Gusto ko nang mawala. Gusto ko nang mamatay. Siguro silang lahat sasaya kapag nawala ako. So I started looking for love and attention. It became my mindset na dapat akong popular sa school. Na dapat ako ang pinagtitinginan nila. Kung makapag-makeup o gas, kung uminom, grabe. Tumumay sa magulang, magnakaw. Makipag-boyfriend ng maramihan at manood ng porn araw-araw. Pero may kulang eh. So I always declare to myself that no one loves me. So I tried to commit suicide 3 times. Until I became a graduating high school student, meron akong isang classmate na in-invite ako sa gig. Isa kaming jeep na HEU high school student na pumasok sa isang lugar na akala mo disco bar. Then nagulat ako, bakit ganun? Umiiyak sila, tapos biglang tatawa, biglang tatalon. Tapos may nakita akong pangalan na dati kapag nakita ko to, hindi ko siya pinapansin. At yun ang pangalan ni Jesus. Bigla akong nakaramdam ng saya na hindi mo maintindihan. Na kapag andun ka sa place na yon, lahat ng problema mo wala. So nagtuloy-tuloy lang ako ang naging resulta, all first time experience, na nasali sa top 4, 90 plus ang grades, na makamit ang awards sa iba't ibang school. At hindi lang yan, guys. I encountered God face to face. Nakita ko sa dalawang mata ko na si Jesus tuguan. Pinagduduraan. May koronang tinik at 6 na oras na nakabako sa krus. Noong una hindi ko alam bakit na ginawa yun. Pero sinabi ko, ginawa ko lang lumuhod, umagol ko, sumigaw, Lord, patawarin mo ko. And that day, hindi ko makalimutan sinabi sa akin ni Lord na, Nak, you are not rejected. But for the Father God loves me so much, and He gave His one and only Son. Okay? I am accepted because Jesus Christ died on the cross to save us from our sins. And the Holy Spirit has the power to use us. So lagi ko sinasabi sa sarili ko, na anak ako ng Diyos, it is no longer I who live, but Christ that lives in me. So I learned to forgive other people and myself, and I accepted Christ, Jesus as my Lord and Savior. So ngayon, I felt love, I felt forgiven, I felt cleansed, I felt victorious in Christ Jesus. Nakakala ko na walang nagmamahal sa akin, yung para si Jesus, minahal ako. At ang dating biktima ng child abuse at araw-araw nanonood ng porn. Ngayon, araw-araw kapag mag-isa, nakaluhod, umiiyak, masaya, at nag-worship kay Lord. Ngayon, I signed to manifesto for 3 years. Until now, I decided to wait for the right time. My family was united together and our relationship became firm all because of Him. At nagkaroon na po ako ng disciples at naging leaders na din po sila. So, ang dating rejected na tao at hindi ma-express ang sarili at mahiyain, ngayon, handang-handang isigaw ang pagmamahal ni Jesus na ibinigay sa lahat ng tao, nakaka-text, nakaka-chat, mga kaibigan, pati manliligaw, na imbis na sa akin sila may love, kay Lord sila nai-in-love. Ngayon, gustong-gusto kong magpagamit kay Lord. Mula bahay, kapitbahay, McDo, jeep, iba't ibang school man yan, or mall, or driver, kung sino ka man, handa ako isigaw ang binigay, ang pagmamahal ni Jesus sa akin. Kaya lagi ko sinasabi sa sarili ko, hindi ako titigil hanggat isang tao hindi kilala ang Diyos. I am clear. I love God, make disciples, and impact our world.